Heto ang isang kwento tungkol sa isang katakot-takot na haunted house. Sa gitna ng tahimik na bayan ng San Lucas, mayroong isang bahay na kinatatakutan ng lahat. Maraming taon na ang lumipas mula nang ito'y iniwan at nagkalat na ang mga kwento tungkol sa mga kaluluwang di matahimik na nananahan doon. Ang tawag sa lugar na ito ay Bahay ng Mga Anino. Marami nang nagsubok pumasok, ngunit kakaunti lamang ang bumabalik upang magkwento. Ako si Miguel at ito ang aking karanasan. Bago pa man ako lumapit sa bahay, ramdam ko na ang malamig na simoy ng hangin, parang may kung anong bumubulong sa akin na huwag nang ituloy. Pero dala ng aking kuryusidad at kagustuhang malaman ang katotohanan, patuloy akong naglakad patungo sa pintuan ng Bahay ng Mga Anino. Pagkapasok ko pa lang, agad akong sinalubong ng amoy ng amag at lumang kahoy. Ang dilim sa loob ay parang sumisipsip sa liwanag ng araw. Nilabas ko ang aking flashlight at sinimulang iskan ang paligid. Mga lumang kasangkapan, basag na salamin, at mga larawan ng pamilya na tila nagmamasid sa akin mula sa nakaraan. Habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko ang mga yabag na parang may sumusunod sa akin. Lumingon ako pero wala akong nakita. Pinilit kong huwag magpadala sa takot. Ngunit habang patuloy akong nag-iimbestiga, naramdaman ko ang bigat ng isang malamig na kamay sa aking balikat. Napalingon ako, ngunit walang tao. Dumiretso ako sa hagdanan na patungo sa ikalawang palapag. Bawat hakbang ay tila may kasama na hikbi ng isang bata. Nang makarating ako sa taas, nakita ko ang isang pintuan na bahagyang nakabukas. Para akong hinihila papasok. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at natagpuan ko ang isang kwarto na may malaking kama sa gitna. Sa ibabaw nito, may lumang manika na tila buhay na may mapang-akit na ngiti. Lumapit ako upang tingnan ito ng malapitan, ngunit biglang bumukas ang lahat ng pinto sa paligid at sumara na parang may malakas na puwersang nagmamando. Napasigaw ako sa takot. Binalikan ko ang hagdan upang makalabas, pero parang nag-iba ang istruktura ng bahay. Hindi ko na makita ang daan palabas. Tuloy-tuloy kong naririnig ang mga bulong, mga hikbi, at minsan pa'y mga sigaw na parang nanggagaling sa mismong mga pader. Ramdam ko ang presensya ng mga kaluluwang di matahimik na tila gustong iparating ang kanilang mga kwento. Ngunit hindi ko na kaya. Kailangan kong makalabas. Sa wakas, nakita ko rin ang pinto palabas. Tumakbo ako palabas ng bahay.